Inyong Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purin siya yawitan at papurihan magpakailanman. Purin siya yawitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos. Palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito ay ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, tunay kong anak sa pananampalatayang ipinagkaloob sa ating lahat. Sumaiyo nawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos, Ama, at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa simbahan sa bawat bayan ayon sa itinagubilin ko sa iyo. Ang pipiliin mo'y yaong walang maaaring ipintas, minsan lang nag-asawa. Ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng simbahan sapagkat ang pamamahalaan niya'y ang mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangang hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi magalasing, hindi mapusok o gahaman,
bukas ang tahanan, maibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos, at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nanghahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noon ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo, at yang sangdigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang nagkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo, at magsabing nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon,
Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipon na lahat. Sa inyong lahat, tungkol po sa pananalig, ang mga pagbasa natin ngayon. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito, sinugo siya upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ang sabi po ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. By the way, ang mustasa pala na ito ay mustard seed, yung pinag-uusapan dito. Sa mga ibang sitas ng Ebanghelyo na inyo nang narinig at atin ang binasa dito, sinasabi na yung butil ng mustasa ay lalago bilang isang malaking punong kahoy. So ito kasi ay mustard tree. Punong kahoy talaga ito. At ang mustard seed ay sinlaki ng parang hinlalaki na ito. O mas malaki pa. Ayun, Ang pagkakatranslate nga lang sa Tagalog, mustasa. Ano ba ang mustasa sa atin? Yung gulay, di ba? At ang mga buto noon ay napakaliliit na parang mga buhangin lamang. Kaya, wala naman kasi tayo ditong mustard tree sa Pilipinas, kaya nagkaganon ang translation. Okay. Sa ating kalooban, mga kapatid, alam nating nananampalataya tayo sa Diyos, hindi ba? Kaya nga tayo naandito. Ngayon, kung paanong naandito rin tayo kahapon at naandito rin tayo bukas. Kasi nananampalataya tayo sa Diyos. At alam natin ito. Ramdam din nating minamahal tayo ng walang kondisyon ng Diyos. Kaya nga pag nagkakasala tayo, humihingi tayo ng tawad, pinatatawad tayo. Dahil mahal tayo ng Diyos. At wala yang kundi-kondisyon, walang lista-lista, walang tuos-tuos, walang hinihintay na kapalit. Walang duda po ito. Ang problema lang, pinananaligan ba natin ito? Ayun, Mas malimit kasi kaysa minsan na pagpapalit-palit natin yung mga terminolohiya. Yung pananalig at pananampalataya, tingin natin pareho at iisa. Pero magkaiba po ito. Hopefully, bago matapos ang homilya, medyo malinaw-linawan natin ito. Bakit nga ba parang mahirap para sa ating maniwala? O iba pa yun, paniniwala, pananalig, pananampalataya. Sabi natin kanina, pinananaligan ba natin ang ating sinasampalatayanan? At kung minsan mahirap sa ating maniwala, isa na sa mga dahilan kung bakit mahirap tayong maniwala ay maaaring hindi tayo kasi nakaranas mahalin ng walang kondisyon. Palaging may kondisyon ang ating naranasang pagmamahal at maging ang ating ipinararanas na pagmamahal ay may kondisyon din. O isang halimbawa nito, mahal tayo ng
dama natin na mahal tayo ng ating mga magulang kung sinusunod natin ang kanilang mga utos. At pagka hindi tayo nagkakaroon ng mga ginagawa sa ating sariling buhay na kontra sa kanilang itinuturo sa atin, ipinadadama nila sa atin na mahal nila tayo. Pag nagdala tayo ng kahihiyan sa pamilya, kahit hindi nila sinasadya, maaaring maramdaman din natin na parang hindi na katulad ng dati ang pagmamahal nila sa atin. May kondisyon. Kung good boy ka, kung good girl ka, mahal kita. Parang yung pagmamahal din sa atin ng ating mga teachers. Kung matataas ang ating grades, mabait tayo sa classroom, edi paborito tayo ng ating mga teachers. Hindi tayo masyadong mapapagalitan. Kung tayo naman ay pasaway masyado, ay doon ka sa row 4, katabi ng walis. Sa likod, doon ka. At kung minsan, ramdam na ramdam natin na hindi tayo katulad ng kanilang mga paborito. Mayroong kondisyon ang mga dinanas nating pagmamahal. Sa mga naging pari, kung mabait ka sa seminaryo, edi ayos na ayos. Lagi kang nagdarasal, lagi kang on time, dumadalo ka sa lahat ng mga gawain sa seminaryo, edi may bukasyon kang malaki. Magiging mabuti kang pari. Pero kung pasaway ka, mahihirapan sa paghuhubog kung masyado kang pasaway. Hanggang ngayon, dala natin ang ating naranasang pagmamahal na may kondisyon. Ngayon, mga kapatid, yung ating sugat na dinanas, kasi yung ganitong pagturing ay nagdudulot ng woundedness sa ating self-esteem, sa ating self-confidence, sa ating self-worth, yung tingin natin sa ating sarili. Para bagang nagiging maganda lamang ang ating pakiramdam tungkol sa ating sarili kapag tayo ay napakikinabangan o kaya ay maraming accomplishments. Kaya tuloy, yung ating self-worth ay naaapektuhan ng ating work. Ay, di ba? Pag wala na tayong pakiramdam natin, wala tayong silbi, nawalan tayo ng trabaho, kain tulog na lang tayo, pabigat na tayo sa bahay, pakiramdam natin ay wala na rin tayong kwenta. Hindi ba? Kasi nga, nababawasan yung halaga natin, yung tingin natin sa ating sarili na halaga natin pag wala na tayong mai-contribute sa anumang paraan. Ngayon mga kapatid, inakala natin habang lumilipas ang mga taon na yung pagmamahal na iyon ay totoo. Pero maaaring ang pagmamahal na iyon ay makasarili, mapagmanipula, mapanamantala, o mapambusabos. Na yun dinaranas mo o yung ipinararanas mo ngayon ay self-serving na pagmamahal pala. Idagdag pa ang panghihiya na dinanas na nagpapabansot sa umuusbong sanang sigasig, enthusiasm at pananabik
zest sa buhay. Lumalaki ka, teenager ka, alam mo na maganda ang kinabukasang naghihintay sa'yo, bigla kang nakagawa ng iskandalo sa iyong pamilya, nabuntis ka halimbawa, nang hindi sinasadya, napahiya ka, ipinahiya ka, nawala ang iyong sigasig sa buhay at yung pananabik sa kinabukasan, nabansot ang iyong development, ang iyong pagtingin na maaari kang magtagumpay. Napaka-laking woundedness na maaaring maranasan. Kaya kahit alam po nating mahal tayo ng Diyos, alam natin yan, at nananampalataya tayong totoo ito, paano natin makukumbinsi ang ating sarili na manalig dito kung ganito ang ating naranasan? Kaya tuloy-tuloy ang struggle natin, mga kapatid. Well, ang tanong natin, paano natin makukumbinsi? Posible po ito. Posible po na makumbinsi natin ang ating sarili na nananalig nga tayo na mahal tayo ng Diyos unconditionally. Unang-una po, dahil sa kaibuturan ng ating puso, gaano man ito ka-wounded, naniniwala po tayong nilikha tayo sa original blessing. Original blessedness muna, bago pa ang original sin. Bago pa tayo namantsahan ng kasalanan, pinagpala na po tayo bilang mga nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at image and likeness. Ano nga ba sa Tagalog ang image, likeness, wangis at hugis o hitsura. Nilikha po niya tayo na espesyal. Naniniwala ka bang espesyal ka? Di ba? Special ka. Nilikha niya tayong maganda. Maganda ka ba? Naniniwala ka ba sa sarili mo na maganda ka? Na punong-puno ka ng beauty? Alam nyo, ang isa sa apat na transcendental properties of God is beauty. Di ba? God is one, holy, ano pa nga ba? Beautiful, at saka, itira na natin yung isa. I-research na lang kay Mr. Google. Mahirap naman isubong lahat, di ba? Spoon feeding. Mabuti yung may assignment. Parang sa eskwelahan. Ngayon, mga kapatid, kapag ka inaabuso at o-offend yung ating sense of self na tayo ay maganda, tayo ay espesyal, at tayo ay kaibig-ibig, nagsisiklab ang ating kalooban. Hindi ba? Sinabihan ka, pangit mo. Aba, hindi ako pangit ah. Kaya nga nagpapahid ako ng pamad. Kaya nga nagpapariband ako. Para hindi ako magmukhang pangit. Maganda ako. Alam ko yan. At alam ko na espesyal ako. At kaibig-ibig. Kaya nga maraming nanligaw sa akin. Hindi ko pa nga sinagot ang iba. Yun lamang aking naging asawa. Kaibig-ibig ako, alam mo yan. Ngayon, pagka sinalaula ka ng iyong kapwa at ang iyong dignidad ay tinapaktapakan, nagsisiklab ang ating kalooban dahil pinabubulaanan nila ang iyong kalikasan bilang nilikha ng Diyos sa kanyang image and likeness. Mahalaga pong ma-recognize natin ito, mga kapatid, para matutunan po nating manalig ng totoo. Kumbaga, para po matagpuan tayo
dapat muna nating kilalaning na wala tayo. Ito po ang susi sa mas malalim na paglago at mas malawak na pagyabong, hindi lamang sa ating buhay espiritual, kundi sa ating buhay in general, sa kabuuan. Akala kasi natin kung minsan masasabi lamang na malaki o malawak ang ating pananalig sa araw na ito. Halimbawa, kung malaki din ang pagmamahal natin at malakas din ang pakiramdam natin tungkol sa Diyos, na para sa atin para bang nananampalataya lamang tayo at nakadepende ang pananampalataya natin sa ating pakiramdam. Talagang napakalakas ng iyong pananampalataya. Pag pakiramdam mo tungkol sa Diyos ay talagang naandiyan siya. Sinasagot ang iyong mga panalangin. Ibig sabihin noon, parang napakalakas din ng iyong pananampalataya. Yun ang akala natin. At okay naman ho ito. Hindi po natin ito minamasama. Dahil dito po nagsisimula ang proseso ng maturity sa pananampalataya. Kaya nga masyadong hot, di ba? Sa kanilang debosyon, ang mga baguhan na naging deboto ng Nazareno. Hindi po ba? Kahit naggaano kabigat, papasanin nila yan. Kahit gaano kasikip, makikipagsiksikan sila dyan. Kasi nga, masyadong hot ang debosyon. At okay na okay ho ito. At kaya nga hanggang ngayon ay may mga charismatic movements pa rin na umaapela sa emosyon ng mga uma-attend. Di ba? Pag umattend ka ng isang service ng isang charismatic movement, you feel high, emotionally high. At okay din po yun. Hindi po natin yun minamasama. In fact, isinusulong pa nga natin, ina-advocate natin na pwede po tayong magsimula doon. Kailangan naman talagang mag-umpisa sa simula. Parang honeymoon stage po iyan ng bagong kasal. Pero sasabihin ko sa inyo, at alam na ito ng mga matatagal ng mag-asawa, na ang honeymoon ay hindi marriage. Ang marriage ay yung matagalan ninyong pagsasama. Matatapos ang honeymoon stage. Pero habang nagmamature ka sa iyong spiritual journey, nagbibihis din po ang iyong pananampalataya. Sabihin na nating lumalalim ang iyong pananampalataya. Maging ang imahe mo ng Diyos ay unti-unti ring nagkakaroon ng mukha. Konkreto. Ang imahe ay nagiging realidad. At sa puntong ito, mga kapatid, inaalis sa atin ng Espiritu Santo ang ating mga pinanghahawakan. Ang alab ng ating emosyon. Ang mga pakiramdam nating tungkol sa ating pananampalataya, that we feel good about our faith, that we feel emotionally high, abot na abot natin ng Diyos, at ginagawa sa atin ito ng Diyos para hindi natin gawing Diyos-Diyosan ang mga imaheng ating pinanghahawakan noong una. At para hindi natin hayaang mahadlangan tayo ng sarili nating mga karanasan sa ganap na pakikipagtagpo natin sa realidad at sa mismong persona ng Diyos. Nasusundan pa po ba ninyo? Okay. Sa ganitong paraan, minamahal kong mga kapatid, maiintindihan po natin kung bakit kung minsan ay parang wala ang Diyos. Parang napakalayo ng Diyos.
At parang hinayaan na niya tayo sa ating pagdududa. Maiintindihan natin ito. At samantalang nalilito pa tayo, lumalago naman tayo, yumayabong at namumunga. Ang tawag dito mga kapatid sa spirituality ay dark night of the soul. Dark night, parang napakadilim, parang disyerto, igang-iga, malayo, iniwan. At mas mauunawaan natin, pag ito'y dinaranas na natin, na sa pamamagitan ng hindi masyadong pagsusumikap, intindihin ang ating pananampalataya, ang ating sarili at ang Diyos, saka tayo makapananalig na mabuti. Saka tayo makakaasang lubos. At saka tayo makakapagbigay kalinga ng wagas. Mahal na poong Jesus Nazareno, nananalig po kami sa inyo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtatanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon ng may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Sa bawat pananalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan, naway magbuwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, atin pong lakas loob at magiliw na ialay sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga personal na intensyon at ang mga personal na intensyon ng ating mga mahal sa buhay na ipinagbilin sa atin sa pagsimba natin dito sa Quiapo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, bigyan niyo po kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag sa aming paglaban sa kasamaan at hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inaking ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas, ginigintong nilokob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating napakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin, upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlan. May pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, katulad ni Saint Martin of Tours na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalusalo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya na iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang trabaho, ang kabuhayan, lakas, pag-asa, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati